Akin ang susi! Ang nakaraan sa tadhana. Uy! Kang gagalaw! Na-in-love ang mayamang si Johan sa lady guard na si Kathy. Pero may madilim pala itong nakaraan na tila humahad lang sa kanilang pag-iibigan. Hindi ko kaya sumugal. Diyan ka na mapagay! Pasuruhan kagaya niyan! Kontra pa ang matapobreng ina ni Johan. Dad. At isang nakagigimbal na revelasyon tungkol sa ama ni Johan ang nakatakda nilang matuklasan. Ano nga ba ang totoong nangyari noon kina Kathy at Ramon? Sundan natin ang part 2 ng ating kwento dito lang sa Tadhana. Anong ginawa mo dun sa estudyante kanina? Hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo. Binastos mo? Tinakot mo? Pinagbibintangan mo ba ako? Ibang nagbibintang sa nagsasabi ng totoo. Napakasimple ng tanong, di ba? Bakit hindi mo masagot? Ano, nahiya ka? Nahiya ka malaman ng anak mo na demonyo ka? Johan, mabuti pa ilabas mo na dito yung babae. Dad, sandali. Naguguluhan po kasi ako. Paano kayo nakakilala ni Kathy? Yang lalaking yan. Yang daddy mo. Yang lalaking pinagmamalaki mo. Yan ang lalaking nagtangkang gumahasa sa akin noon. I was moved by your speech. Napakatalino mong bata. Mukhang napakabait. At napakagandang lalaki. Maraming salamat po, sir. By the way, ano nga palang kukunin mong kurso pagdating ng kolehiyo? Sir, criminology po sana. Gusto ko kasi maging pulis kagaya po ng tatay ko. Kaya lang po, Kaya lang ano? yung kuya ko po kasi, pamilyado na po siya. Tapos yung mama ko naman po, meron po siyang sakit sa puso. Kaya po umaasa na lang po siya sa pensyon. Ayoko naman pong kunin yung pera na para sa kanya. Eh sir, di rin naman ako makakapag-working student gawa ng wala pong magbabantay sa mama ko. Ganun ba? Opo. Well, hindi rin pala biro yan. Opo, sir. Pero alam mo, naiintindihan kita, anak. Pero nangihinayang ako eh. Sayang din kasi kung hindi mo may pagpapatuloy ang pag-aaral. Kung gusto mo, bibigyan kita ng scholarship. Scholarship po. Scholarship, sir? Ako, salamat po. Thank you so much po. Thank you. Thank you po. Scholarship? Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Matutulungan kita dyan. Kailangan mo lang gawin ay fill up ang form na to. And then kapag nakompleto mo na, ako nang bahala sa lahat. Wala ka nang puproblema. Sir. Gusto mo ng scholarship, hindi ba? Ito lang ang sagot dyan. Once na na-fill upan mo na, tuloy-tuloy na pag-aaral. Yeah. Alam mo, dalawa lang naman yan. Papayag ka sa gusto ko. Pagiligayahin mo kung makakapag-aral ka. O lalabas ka dito, mag-iingay ka at mag-i-skandal. Pero pag lalamayan ka ng bukas.
Sir, ano na lang po ako. Uwi. Kailangan ko na pong umuwi po sa amin. Ano? Subukan mo lumabas. Sir, uwi na po ako. Nakalabas na ito. Tulong! Tulong! Subukan mo pang pumalang. Sir, Bilis lang to. dahil sa'yo, inatake sa puso ang mama ko. Dapat sa'yo, mamatay ka na. Hindi totoo mga binibintang sa akin ng babaeng yan. Buti pa yung ilabas mo na yan. Pakaladkad mo yan sa security. Kung may dapat kalad ka rin dito, ikaw yon. Hindi ako. Masahol ka pa sa baboy? Anong ginawa mo dun sa estudyante kanina? Malamang biktima mo rin yun, no? Ramon, tandaan mo to. Hindi na ako ang Kathy na nakilala mo noon. Hindi na ako takot. At mas lalong hindi ako mananahimik. Alam mo kung bakit? Kasi wala nang mawawala sa akin. Sa'yo marami pa. Marami pa! Anong kaguluhan to? At bakit nandito tong babaeng to, ha? Ma, totoo ba? Yung mga accusation ni Cathy kay Daddy? Did he abuse her? Ang galing mo. Alam ko ng plano mo. Kasi, hindi umubra yung plano mo sa anak ko. Ngayon naman, pinupuntirya mo ang asawa ko. May ikakati ka pa bang babae ka, ha? Hindi mo na ako pwedeng saktan! Kayo may atraso sa akin! Tiguan mo ko! Ayan! Pero tandaan mo to. Hihiganti ako! Kasi ba't dinala mo yan dito? Hindi dahas ang solusyon. Kapag ginawa mo yan, wala ka na rin pinagkaiba sa kanila. Itama mo ang lahat sa malinis na paraan. Sa malinis na paraan? Pagkatapos yung dungisan yung pagkatao ko? Trina, araw-araw, sinisisi ko yung sarili ko. Dahil pakiramdam ko, kasalanan ko kung ano yung nangyari. Hindi ko makalimutan kung ano yung ginawa niya sa akin. Kung hindi ako nagtiwala sa kanya, edi sana normal ang buhay ko ngayon, di ba? Sana buhay ang mama ko. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo, Cass. Tsaka hindi ka madumi dahil lang binaboy o anong ginawa sa'yo ng principal na yun. Magiging madumi ka lang kapag yan, yung halimaw dyan sa puso mo. Mahayaan mo yung kontrolin ka. Kasi hindi ka mamamatay tao. Hindi pulis ka pa. Basta gawin ninyo ang inuutos ko. At huwag na huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo siya nakikita. Sige na.
Kaya na. Oh. Huwag niyo sabihin sa akin, pinaniniwalaan niyo yung babaeng yun. Of course, hindi kami naniniwala. But we also want the truth from you. Ano ba talagang nangyari? Sige, sige. Ganito kasi yan eh. Magkakilala talaga kami nung Cathy na yun. Principal ako noon dun sa Batangas, dun sa eskwelahan na pinapasukan niya. May diferensya talaga yung babaeng yan. Konting. Napag-alaman ko, inabuso pala siya ng sarili niyang tiyuhin. At hindi lang yon, may malubhang sakit pa yung nanay niya. So ako naman, siyempre bilang principal, di ba tungkulin ko naman na gabayan yung mga guro, yung mga estudyante. So yun yung ginawa ko. Nag-offer ako sa kanya na tutulungan ko siya para makalimutan niya yung traumang nangyari sa kanya. Tutulungan ko siya para ipagpagamot. Kaso ang masaklap, yung palang ginagawa kong pagtulong sa kanya, minamasama niya. Nilalagyan niya ng mali siya. At hindi lang yan, nagkagusto pa siya sa akin. Di ba? Totoo yan, ha? Baka naman ikaw ito nagsisinungaling. Maria, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Di ba? Hindi ko magagawa sa yun at hindi ako papatol sa ganong klaseng babae. Magagawa ko bang sirain ang pamilya natin? Kung sa bagay, unang tingin ko pala sa babaeng yun, mukha nang manloloko. Imagine, gusto pa niyang tuhugin kayong mag-ama ko. Talaga? Manda siya sa akin, pero hindi siya. Sir Ramon Reyes, naaresto ka namin sa salang attempted rape. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man yung sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa isa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng iyong tagapagtanggol na ayon sa inyong pinili. Kung wala kayong kakayahan, ito ay pagkakalog sa inyo ng pamahalaan. Nauunawaan mo ba ito? Ramon! Dad, Ramon! Pabor pa nga yung ginawa ko sa'yo eh. Hinihintay ka na daw ng mga alagad mo sa bilangguan. Balita ko kasi may grand reunion daw kayo. Sana mag-enjoy ka. My husband is innocent until proven guilty. Magtutuos tayo sa korte. At pagbabayaran mo lahat ng gulong dinala mo sa pamilya ko. Pagbabayaran ko talaga. Pagbabayaran mo. Pagbabayaran yung ginawa niyong pagsikila sa buhay ko at buhay ng ibang tao. Lumayas ka! Tama naman kayo eh. Magkalayo tayo. Lupa ako, oo. Pero hindi ka langit. Impyerno ka. Hindi ka na. Nang arestuhin ng mga pulis ang ama ni Johan na si Ramon, tila unang hakbang na iyon tungkol sa hustisyang hanap ni Cathy. Pero pagdating sa husgado, makakabawi pa kaya ang kabilang kampo? Si Johan, magagawa ba niyang suportahan ang kanyang minamahal kung ang mismong ama niya ang nasasakdal? Maganda po yung reputasyon ni Ramon bilang principal sa paaralan namin. Kaya po, nung nagpakita siya sa akin ng kabutihan, pinaniwalaan ko po agad. Hindi ko naman po alam
na kung anong linis ng pangalan niya, eh siyang dumi naman po ng asal niya. Hindi lang dangal at pangarap ko ang kinuha mo sa akin. Pati ang mama ko ang kinuha mo. Namatay ang mama ko dahil sa'yo! Dahil sa'yo! Ikaw ang kumuha sa mama ko! Ang ginawa ko. Nagsasabi ako ng totoo! Nagsasabi pa ako ng totoo! Nagsasabi pa ako ng totoo! Ako po si Ramon Reyes. Principal po ako dun sa eskwelahan na pinapasukan ni Cathy. Wala naman kasi akong kamalay-malay na yung pagtulong na ginagawa ko kay Cathy ay may iba pala siyang interpretasyon. Minamasama na pala niya yun. Binibigyan niya ng mali siya. Sinabi ko na naman nung umpisa pa lang, hindi pa pwedeng maging kami. Unang-una, pamilyado ko. May asawa ko, may anak. At pangalawa, hindi ko naman siya gusto eh. Pero, Judge, siya tong nagpupumilit eh. So, di ba, tao lang naman ako. Anong magagawa ko, di ba? Siya yung mapilit, siya yung makulit. Kaya, wala. Ako ngayon yung nadidiin dito. Ako ngayon yung naiipit. Meron na akong testigo na magpapatunay sa lahat ng mga sinasabi ko. Janitor po ako sa eskwelaang pinapasukan dati ni Cathy at ni Sir Ramon. Palagi ko nakikita si Cathy na hinihintay si Sir Ramon sa office nila. Kahit gabi pa po, hindi siya umaalis hanggat hindi tapos sa trabaho si Sir. Tapos, isang gabi po, narinig ko na lang si Cathy. Niyayaya niya makipagtalik si Sir. At nakita mo bang nakipagtalik ang akusado kay Cathy? Hindi po pumayag si Sir Ramon. Narinig ko na lang si Cathy. Pinagbabantaan niya si Sir na palalabasin niyang ginahasa siya para matanggal ito sa school. Ha? Sabi ko naman sa inyo eh. Okay na laman yung akusasyon eh. Sabi ko na sa inyo. Babe, bakit po kayo nagsisinungaling? Ando po kayo sa may pintuan! Nakita niyo naman po lahat! Bakit po kayo nagsisinungaling? Yan! Hindi mo na nagsasabi ng totoo! Hindi po! Hindi po yan! Hindi po yan ang totoo! Nagsisinungaling siya! Order in the court! Lina, sigurado ako. Sigurado ako na si Ramon, binayaran niya yun para magsinungaling yung janitor. Ang gagawin nilang lahat, Kas, para lang maipanalo yung kaso. Lina! Lupa ka na! Lupa ka na! Good. Very good. Sige na. Kailangan natin mag-usap, Ramon. Tungkol saan? Tungkol sa katotohanan. Aminin mo na kasi. Totoo yung binibintang sa'yo ni Cathy, di ba? Totoo na inabuso mo siya. Totoo na inabuso mo yung bata. Malinis ang konsensya ko, Maria. Ano ko ba? Ha? Kaya pala binayaran yung janitor para magsinungaling. Nakita ko yung janitor. Inabutan ng pera ng tauhan mo. Pagkatapos ng hearing, kinausap ko siya. Pinaamin. At umamin siya sa akin ng totoo. All this time, ginawa ko ang lahat para maitaas ang dangal natin. Ang reputasyon natin, ang pangalan natin! Tapos ikaw lang pala magpapabagsak sa atin sa lupa. Hindi ko kayang masira ang reputasyon natin, Ramon. Hindi ko kaya! Maria. Maria. Makinig ka sa akin. Inaamin ko sa'yo.
nadala ako ng tukso. Pero walang nangyari sa amin ni Cathy. Maniwala ka sa akin. Nagkataon lang kasi na nasa Batangas ako noon at nandito ka sa Maynila. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Patawarin mo ko, Maria. Ang taas-taas ng tingin ko sa'yo, Dad. Ang sabi ko noon sa sarili ko, gusto kong maging katulad mo. Mabuting tao, mabuting asawa, mabuting ama. Paano mo nagawa to? Hindi mo ba naisip na may sisirain kang buhay? Na kami ng pamilya mo ay sisirain mo rin? Anak, patawarin mo ako. Patawarin ninyo ako. Humihingi ako na isa pang pagkakataon sa inyo para maituwid ko ang lahat. Isa lang ang paraan para maituwid niyo po ang inyong pagkakamali. Dad, confess. Aminin niyo lahat ng pagkakamali niyo. No! Hindi pwedeng gawin yun ng daddy mo. Maraming masisira sa atin. Ano, Ma? Ang pangalan niyo? Ang reputasyon niyo? Yun lang ho ba ang mahalaga sa inyo? Kung hindi niyo po kayang aminin ang pagkakamali niyo, ako mismo ang magsasabi nito. Johan. Johan, kung pumunta ka dito para pakiusapan ako na iurong yung kaso laban sa daddy mo, hindi ko yun magagawa. Pinaulanan niya ng bala ang bahay namin. Si Trina muntik nang mamatay. Hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan ko talaga siyang ipakulong. Hindi. Naniniwala ako sa'yo. Nandito ako para suportahan ka. Lalaban tayo. Bata pa ako. Naalala ko, lagi mong sinasabi sa akin na lagi akong papanig sa tama. Kahit ang kapalit nito, may mawawala sa akin. Alam ko, pagkatapos nito, wala na akong babalikan. Pero Dad, kailangan kong itama yung pagkakamali niyo. You mean, pumapani ka sa biktima at isinasakdal mo ang sarili mong ama? Pumapanik po ako sa tama. Binawi ni Mang Ben ang una niyang pahayag sa korte at inaming binayaran lang siya noon para magsinungaling. Hindi na raw niya kinaya ng kanyang konsensya lalo na't may anak din siyang babae. The accused, Ramon Reyes, is found guilty beyond reasonable doubt of the crime of attempted rape.
and sentenced to an indeterminate penalty of imprisonment from 6 years and 1 day of prisión correccional as minimum to 12 years and 1 day of prisión mayor as maximum. So ordered. Ay, Johan. Sorry ha. Patawad dahil kinailangan mo mamili kung ako o yung pamilya mo. Wala ka namang dapat ihingi ng tawad eh. Mas pinanigan ko yung tama kaysa sa mali. Alam mo, sa totoo lang, dapat nga yung pamilya ko yung humingi ng tawad sa'yo eh. Simula pa lang, dapat ginawa na namin yung sa'yo. Kathy, mahal kita. Sana dumating yung pagkakataon na pag naghilom na yung sugat sa puso mo, bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan sa'yo yung pagmamahal ko. Napatunayan mo na yun. Napatunayan mo na. Sige na. Humahaba na yung usapan natin. Baka maiwan ka na ng flight mo. Basta, Johan, mag-ingat ka ha. Tsaka, hintayin kita. Kung may isang bagay akong natutuhan sa pagsubok na hinarap ko, yun siguro yung hindi tayong nakaraan natin. Tayo ang taong pinili nating maging. Pagkatapos kong manalo sa kaso, pinagpatuloy ko ang pangarap kong maging pulis. At sa wakas, eto na ako, PO1 Kathy Valiega, tagapagtanggol ng kababaihan, tagapagtanggol ng bayan. Ang buhay ay hindi lamang isang daan na ginuhit para sa atin. Ito ay sangang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. Maraming salamat sa panonood mga kapuso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na sa official YouTube channel ng GMA Public Affairs. Huwag niyong kalimutang pindutin ang bell button.